Hindi sabay-sabay naghiwa-hiwalay ang mga tao matapos ang pag-amin. May mga nagkunwaring may kausap sa telepono. May mga nagpaiwan sa loob ng silid, parang umaasang may mababawi pa sa katahimikan. Sa hallway, mas mabigat ang hangin kaysa kanina. Naglalakad si Elena ng hindi nagmamadali. Hindi siya nagtatago. Hindi rin siya naghahagilap ng mata nakakampi. Ramdam niya ang mga tingin. Hindi na nagtatanong kung ano ang totoo, kundi kung sino ang sisingilin. May bumulong sa likod. Kung hindi dahil sa kaniya, hindi aabot dito. May isa pang sumagot, mas mababa ang boses. May trabaho pa sana tayo. Hindi lumingon si Elena. Hindi rin siya huminto. Paglabas niya ng gusali, sinalubong siya ng liwanag. Pareho pa rin ang araw, pero may bigat na parang may iniwang bakas ang bawat hakbang. Hindi ka ba masaya? Tanong ng isang boses sa gilid. Huminto si Elena. Humarap siya. Masaya? Ulit niya. Na nabunyag ang lahat, sagot ng babae. Nagumuho ang sistema. Tahimik si Elena. Hindi ako masaya, sagot niya. Pero hindi rin ako magsisisi. Isang hakbang palapit ang babae. Hindi galit ang mukha, pagod. Alam mo bang may mawawala sa amin? Tanong niya. Alam ko, sagot ni Elena. May nawala na rin sa akin matagal na. Biglang may dumaan sa pagitan nila. Isang balikat ang tumama kay Elena. Hindi malakas, hindi aksidente. Napaatras siya ng isang hakbang. Mag-ingat ka sa dinadaanan mo, malamig na sabi ng lalaki. May mga nakakita, may mga tumingin. Walang nagsalita. Sa loob ng conference room, nagtipo ng board. Walang sigawan, walang akusasyon, pero ramdam ang tensyon. May mga tawag na akong natanggap, sabi ng isa. May pressure, dagdag ng isa pa. May gustong tumahimik ulit ang lahat. Tahimik ang chairman. Hindi na pwedeng ibalik, wika niya. Lumabas na. Sa isang sulok ng gusali, mag-isa ang lalaking umamin. Nakaupo, nakayuko. Hindi na siya tinatanong ng bakit. Ang tanong na lang ay, kaya mo bang panindigan? Sa work floor, may nagkukumpulan. Siya ang mitsa, sabi ng isa. Kung nanahimik lang sana, sagot ng isa pa. Ngayon, tayong lahat ang nagbabayad. Sa gitna ng usapan, dumaan si Claudia. Tumigil siya. Kung hindi siya nagsalita, sabi niya, matagal na tayong nagbabayad, hindi lang natin ramdam. Tumahimik ang grupo. May umiwas ng tingin. May napasandal. Sa hapon, nag-empake si Elena ng gamit. Hindi siya pinaalis. Hindi rin siya pinigilan. Pero malinaw, iba na ang espasyo. Lumapit si Mang Arturo. Hindi pa ito ang pinakamabigat, sabi niya. Tumango si Elena. Alam ko, kapag nagsimula na ang singil, dagdag niya, hindi agad makikita kung sino ang talo. Tumingin si Elena sa paligid, sa mga mesa, sa mga upuang minsang puno. Handa akong maghintay, sagot niya. Hindi para manalo, para tumigil ang mali. Sa huling tagpo, mag-isa si Elena sa labas ng gusali. Tahimik, walang luha, walang ngiti. Hindi pa ito ang dulo. Ito pa lang ang unang singil. May mga katotohanang hindi agad naghahatid ng hustisya. Minsan, inuuna nitong ilantad kung sino ang handang manakit kapag nabunyag ang mali. Kapag pinili mong magsabi ng totoo, may mga taong sisingilin ka. Hindi dahil mali ka, kundi dahil nasira ang katahimikang pinakinabangan nila. Kawikaan 28:13. Ang nagtatakip ng kanyang kasalanan ay hindi giginhawa, ngunit ang nagpapahayag at humihiwalay dito ay makakasumpong ng awa. Kung may pagkakataong pinili mong manahimik para sa kapayapaan ng iba, tandaan mo, ang katahimikang binili ng kasinungalingan ay laging may bayad. Isulat sa comments ang salitang Kasmart kung naniniwala kang may presyo ang katotohanan. I-share ito sa taong kailangang patatagin ang loob. At abangan ang susunod na episode ng Sa Likod ng Dura at Dugo. Dahil kapag sinimulan na ang singgilan, may mga hindi kakayanin ang kabayaran. Gusto mo bang makasave sa binibili mo? Bumisita sa Smart Save to Shop. Link nasa comment section. Kung nagustuhan mo ang video, mag-like, comment, at share. Malaking tulong ito sa amin. Sundan mo rin kami para updated sa bagong videos. Forever bless. God bless. Ingat lagi.